Ito mga sangkay, matindi to. Si PBBM ay may binunyag na sekreto mga sangkay na ngayon ay siyang giniba niya. Naku, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. Ay, anyway, shoutout pala sa lahat ng mga mga solid sangkay na nanonood ngayon. Lagi pong nandito. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga solid sangkay na nakakasalubong tayo sa daan o kung saan-saan man. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Alright. Eto, may isiniwalat si PBBM. Nako, ito, pakinggan po ninyo mga sangkay. Ito po yun. Okay? Sa kanyang presko nakaraan lamang po ito. Tinanggal na yung rule na dati na kapag may project ang national government sa isang LGU, pagtapos na yung project, kailangan i-accept nung mayor, kailangan i-accept nung governor. Okay. Dati pala mga sangkay, ganun po ang sistema. No, kapag halimbawa may project, malaking project yung DPWH, national, di ba? Mula po sa national, kasi ang DPWH, galing po yan po sa national eh. Ngayon, kapag may ganun na malaking proyekto na ginagawa, let's say, tulay, kalsada, or flood control, kapag natapos pala yan mga sangkay, pipirmahan po yan ng governor, ng mayor, na bilang patunay na tapos na. Ang problema mga sangkay, ito ang isiniwalat ni PBBM. At yung barangay captain, kailangan tatanggapin niya, titignan nila. O kita nyo, mga sangkay, pati pa pala barangay captain. Kita nyo, pati barangay captain, pipirma. Ganyan pala ang sistema noon. Sa pagpapagawa ng mga project mga sangkay, sabi pa nga po, nasasabotahe pa rin yan noon. Kaya nga po may mga ghost project pa rin po, simula pa po noon. No, nasasabotahe kasi, syempre, nagkakampihan pa rin eh. Kumbaga, nagsasabuatan pa rin yung mga yan eh. Pero, kahit papano, mababa ang chance na makapangurap kasi may iba naman talagang matitino. Ngayon, itong nangyari. And this is an important safeguard dahil pagka nasa LGU ka, hindi mo naman pinagkikitaan yung project. Kaya ang maliwanag, titignan to talaga na tama na yung kalsada, 8 inches talaga yung konkreto. Pagka may asphalt overlay, makapal talaga yung asphalt overlay. Kita nyo mga sangkay? 8 inches ha, tingnan nyo yung mga kalsada po ninyo. 8 inches pala yung ano niyan mga sangkay, yung saktong sukat ng kalsada na pinapatayo, hindi po yung tipong, may mga nakikita po tayo mga kalsadang anak ng tokwa, parang pinagtripan lamang. Diba maraming kalsada po na parang pinagtripan lang tong kalsadang to, walang bakal. Ito pa, may iba makapal pero walang mga bakal, or kakaunti lamang po yung mga bakal. Yung iba, alambre lamang po yung ginagawa mga sangkay na pampakapit ng kanilang struktura. Anak ng tokwa. Tipid. Substandard. Kaya pag dumaan yung truck, basag agad. Okay, ganun po ang nangyayari. So, malaki ang kupit. Eto, mga sangkay, pakinggan pa natin. Control. Lahat yan. And so, I have instructed the DPWH and for that matter, all of the departments to return tinanggal in the last administration yan eh. Yun. Yung sistema na yan, mga sangkay, tinanggal pala nung panahon ni PRRD. Kumbaga, diretso lang. Kapag mayroong project, no need na magpapirma sa mga kapitan. Hindi na kailangan magpapirma sa LGU. Hindi na kailangan magpapirma sa mayor, sa governor. Pagkatapos yan, okay na, approve na. Ilagay na lang natin sa papel, completed. Yan pala ang nangyari noon mga sangkay. Tinanggal po nila former President Rodrigo Duterte at that time. So, yun ang nakakatakot. Kasi, guys, sobrang daming bilang ng mga project ang nakalista sa panahon ni PRRD. Pagdating po sa build. Yung flood control nga lang po, mga sangkay ni Tatay Digong noon, almost 14,000. And we don't know, guys, kung nag-i-exist tatang yun. Remember, ang mga Diskaya ay #1 contractor ni PRRD nung time na yon.
So, we don't really know kung nag-i-exist na mga yan or walang substandard o baka guni-guni lang yan. Well, may mga pinapakita mga sangkay. Let's say, sa Davao, mayroon po itong parang flood control po ata yun na kumakalat sa social media. Ang ganda ng pagpapagawa. Pero isa lamang po yun. Tandaan po natin, ang flood control ni former President Rodrigo Duterte ay nasa almost 14,000 piraso mga sangkay. Na ang ibig sabihin, ang dami po niyan mga sangkay. Kay PBBM nga lang, nasa di ba? Kay PBBM, nasa 5,500. Nagkaroon pa po ng error dyan eh. Nagkaroon po ng question dyan, mga sangkay, di ba? Kasi binabaha pa rin po tayo. Di ba? Tapos nalaman po natin, ang dami pala mga ghost project. Di ba? So ngayon, mga sangkay, hindi talaga natin maasabi kung talagang lahat ng yun ay nag-i-exist. Lahat ng yun ay totoong nariyan. So, hindi po natin alam. Pero, mga sangkay, ito ang kinagandahan kasi binalik po ni PBBM ang sistema na kailangan dumaan muna sa LGU lahat ng mga project. Yung acceptance. Alala ko ng governor ako, walang natatapos na, walang pwedeng sabihin completed kung hindi accepted ng local government. O, kita nyo, ganyan pala dati mga sangkay. Walang pwedeng sabihin na completed. Hindi mo pwedeng ilagay sa listahan na kumpleto na, tapos na, kung hindi yun napermahan ng LGU. Ngayon, mga sangkay, yung DPWH, garapalan po talaga. Grabe, lumala po yung sistema. Ang bira. Malalaman mo na lang, may mga kapitan, nagtataka bakit pinapatayuan dyan ng flood control. Hindi naman dito bumaba. May mga ganyan mga sangkay. Yung pala, nilagyan lang doon para makapangurap. Tapos, ang problema pa doon, hindi pala tinapos yung project. May guni-guning project, may mga substandard na project. So, nagkabukingan mga sangkay. Ganyan po katindi ang nangyari. So, ngayon, inaayos po ni PBBM. Pabalik natin yun. Tinanggal nila in the last administration. We are putting it back because that is one of the best safeguards that we have. Tinanggal na. So, ayan, mga sangkay. Kayo ba ay agree doon? Binalik ni PBBM. So, ibig sabihin, ganito nang mangyayari. Kapag may project na ipapatayo sa isang lugar, kailangan muna magpaalam sa LGU, ipapaalam muna sa governor, sa mga kapitan na ito ay itatayo. Kasi ano tayo dito mga sangkay may mga leader Hindi po pwedeng maglatag ka na lang dyan. For example, sa Quezon City, mayroong mga pinapatayo mga flood control. Hindi po alam nila Belmonte kung ano yun. Paano makakatulong ba yan? Nakikita nila, hindi. So, ngayon mga sangkay, kailangan na po dumaan sa LGU. Then pag natapos, kailangan pa rin dumaan. Kailangan mapermahan. Kung kumpleto, kung hindi, mga sangkay, kailangan permahan bago ilagay sa record na completed. Alright? So ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.